inay mo. Basilio, halika. At ako ay hindi naaabutan ng pagsigit ng araw ka. Kaya makinig ka. Sa kabilang isla, may mga kawayan. Gamitin mo ito upang pangsunog ng aking bangkay at ng iyong ina. Kabalit nito, ang aking kayamanan na matatagpuan sa ilalim ng puno ng balete. Gamitin ito upang makapag-aral. Walang malalabi sa akin. Mamamatay akong hindi mamamala sa pagsikat ng araw sa aking bayan. Kayong makakakita ng pagbukang liwayway. Nalugod din siyang tanggapin at inyong gunitain ang mga nabuwal na dilim ng gabi. Buenos dias, Doña Victorina. Kapitan, bakit ganito ang mukha ko? Hindi pa natin pwede bilisan. Kung ating bibilisan ay malalagos tayo sa palayan. Sa padahilan na, walang magandang gawa sa lupain nito. Talagang lunas na napakadali. Ngunit ko lang nakakaisip nito. Nagbukas ng ilog at nagawa sa kanal. Ngunit, Sr. Simon, mga kailangan ito ng malaking halaga ng pondo. Saan ka kukuha nito? At isa pa, maraming ngayon ang masisira. Ngayon, hayaan ninyo ang mga mamamayan na magtrabaho. Baka tama ng matanda. Ngunit maghati dito ng kaguluhan. Kaguluhan? Oh, Basilio! Oh, Senior Simon, kamusta na ho kayo? Ito, nangaman ang bumalik sa mahirap na lalawigan. Kasi alam kong walang may kaya ng bumili ng aking alas doon. Hindi kami namimili ng alas dahil hindi namin ito kailangan. Oo nga pala, isagani di ba? Uminom kayo. Hindi na ho. Tanda akong sinabi ni Padre Gamora. Kaya tamad ang mga Pilipino dahil sila ay palainom ng tubig at hindi serbesa. Sabihin niyo ho kay Padre Gamora na mas makabubuti sa kanya ang pag-inom ng tubig sa halip na serbesa. Nang gayoy, hindi siya maging sanhi ng bulong-bulungan. At sabihin ninyo sa kanya na ang tubig ay naiinom, ngunit natatalo sa alak at serbesa, at pumapatay ng apoy na kapag pinag-init ay nagiging dagat na malawak, at minsay magwawasak ng isang katahuan at magpapayanig ng sandaigdigan. Kung naririto si Padre Gamora at tinanong kanya kung kailan magiging singaw at malawak na karanataan ang tubig, ano isasagot mo? Kapag siya'y pinainit ang apoy, kapag ang maliit at hiwa-hiwalay na ilog ay nagkaisang bumuhos sa bangin ng hinog na tao. Buenos tardes, Tales. Magandang pagkakataon at andito ka. Magandang hapon din po. Ano pong may pagdiling ito sa inyo? Ako'y naparito sapagkat maraming mga pulubi ang nireklamo ang iyong lupain dahil sa iyong kapabayaan. At dahil pagmamay-ari mo ang mga lupain ito, ay narapat lang na magbayad ka ng 20 piso para sa buwis. Ano? Nais ninyo akong pagbayarin sa aking sariling lupain? Oo, sapagkat nagkamali ka ng pagbabayad ng buwis sa nakaraan 13 taon. Nangangahulugang ikaw ay walang karapatan sa iyong lupain. Akin ang lupain na iyon. At habang ako'y nabubuhay, hindi ninyo ito makukuha. Hindi! Sa korporasyon! Itay! Mga mapagsamantala! Kay tagal na rin, ang uli kong pagdalo sa iyo, ina. 13 taon lang nakalilipas, ngunit naaalala ko pa rin ang lahat. Nakatatak na sa aking isipan ang nakaraan. O aking ina, lubos na ang pangungulila ko sa iyo, pero hindi mo na dapat ilantad ang aking pagkatao.
Gabayan mo po ako, ina. Sino ako sa palagay? Isang taong mahalaga sa akin at isang taong pinalalagay ay patay na. Hawak ng isang lihim na maaari kong ikasawi. At ngayon natuklasan mo pang isa na kung bubunyag ay isisira ng aking mga balak. Magandang umaga, Kapisan Tales. Mukhang nagigipit ka. Magandang umaga rin, Ginong Simon. Ano ang maaari kong maipaglingkod sa inyo? Senyor Simon, may maiaalo ka bang maaaring mong ipabiling sa akin? Nais ko sana itong ibigay si Belhen ng Antipolo. Binibining huli, kung maaari sa anong halaga ipagbili ang iyong kwenta sa suot. Pasensya na po, Ginoong Simon. Ngunit hindi ko po ipinagbibili itong kwentas na ito, sapagkat ito ay binigay sa akin ng aking kasintahan na si Basilio. Tama si Padre Camora. Maaring magdulot ito ng tunggalian sa pagitan ng mga estudyante. At pag nanalo sila, magiging mayabang ang mga iyon. Tulad na lamang ng estudyante ni Padre Fernandez na si Basilio. Ngunit, mabait na bata si Basilio. Sa palagay ko, nararapat na pagbigyan ng mga estudyante. Ano sa palagay mo, Ginoong Simon? Alalahanin niyo po, General, na ang wika ay isang makapangyarihang sandata. Oh, el estudyante desesperado. May gana ka pa magpakita dito. Bakit tulad mo ay sisira ang iyong bayan? Maupo ka na. Ngayon, maaari niyo bang ipaliwanag sa akin ang kahalagaan ng kamahalaan sa atin? Wala. Oh, Placido Pinitiente. Wala. Ito ang magiging bunga ng mga Indio na hindi alam pagiging estudyante. Mga estupido! Tama na, Padre. Maaari mo kong markahan kita nung gusto mo. Ngunit wala kang karapatan upang laitin ang pagkatao ko. Estos estudyante. Magandang balita, Sandoval. Nagbunga ng ating pakikipag-usap. Magandang balita din, Makaraig. Ano nga ba ang dapat nating gawin? Nakalatala riyan ang balita. Ngunit, hindi pa ito nalalagdaan ni Don Custodio. Mabili ni Padre Irene, kailangan natin kausapin si Don Custodio upang makuha ang kanyang pasya. Hayaan ninyo, ako nang tutungo kay Don Custodio. Oh, ano Quiroga? Kamusta? Senyor Simon, mahilap aking negosyo. Ano kung mahirap? Iligtas kita sa mga opisyal na nagbibigay sa'yo ng pera. Pinuutang ko na sila upang hindi ka na mabala. Pero Senyor Simon, marami ding may utang sa akin na hindi ko masingil. Wala rin silang may binigay na resibo para aking masingil. Mayoy, nalapit mo lang sa akin. Quiroga, may ilang akong ipapasok sa iyong kahon ng baril at itago mo ito sa kamalig. Mahirap at mapanganib yun, Senyor Simon. Huwag kang matakot, ako ang bahala. Nanuwaan mo ba, Quiroga? Siya. Ikaw na bahala dyan, ha?
Basta hindi ako masasabi dyan. Para sa uling bahagi ng pagtatanghal, iaalay ko ito para kay Padre Salve. Ikaw ay muling mabubuhay, Imutis! Ako si Mutis. Ako ay muling nabubuhay upang husgahan ka. Ang padre ng Abigo, isang padreng mamamatay tao, tapos tangan sa kabanalan at mapanirang puri. Wow! Maawa ka! O Basilio, kamusta ang kalagayan ni Kapitan Tiago? Malubhana ang kanyang kalagayan at unti-unting kumakalat ang lason sa kanyang katawan. At ano po ang dahilan at naparito ka po, Senior Simon? Ano ang maaari kong may paglingkod? Narito ako para sa dalawang bagay. Ang kamatayan mo o ang kinabukasan mo. Sa pan ng inaapi o sa pan ng iyong bayan. Sa panig ng inaapi? Sa panig ng nangaapi? Yan din ang hindi ko alam. Yan din ang katanungan na gumugulo sa aking isipan. Magpasya ka. Kailangan mo na magdesisyon. Sa loob lamang ng isang oras ay magsisimula na ang himagsikan. Ngunit ang paghimagsik ay pagpapatiwakal. Himagsikan lang ang tanging pag-asa. Nasa karunungan ng pag-asa. Subalit, ang karunungan lamang ang walang kamatayan. At pananalig sa karunungan at pag-ibig sa bayan ay magkakaroon ng kahalagahan. Huwag ka, Basilio. Nawalan ka na ng prinsipyo. Ganito na lamang. Pumunuan mo ang hukbo at lusubin mo ang Santa Clara. At kunin mo si Maria Clara. Pumanhin, Senyor Simon. Pero huli na po kayo sa balita. Sapagkat wala na po si Maria Clara. Hindi. Hindi maaari. Paano mo ito nagawa sa akin? Anong naging mali at ako iyong iniwan ng walang pasabi? Lubos sa totoo ang pag-ibig ko para sa iyo, na umabot sa puntong hindi ko na namamalayan ang iyong paglayo sa akin at paglisan mo. Anong nangyari, mahal ko? Lakad! Bilis! Kayong mga tulisan na kumakalaban sa pamalaan ay paparusahan sa ngalan din ng pamalaan. Kami ay inanyayahan na sumama sa pangkat Kinamatang Lawi para sumalakay sa kumpento at sa bahay ng mga mayayaman. Kami ay nasabihan na kami ay pinamumunuan ng isang kastilang mataas, kayo manggi, puti ang buhok at sinasabing kumikilos sa utos ng Kapitan General. Pagsabog na mangyayari at ito ang magsilbing hudyat ng himagsikan. Ngunit walang pagsabog na naganap, marahil kami ay tinitang lamang.
Ano? Si Simon at ang Filibustero, si Ibarra ay isa? Hindi maaari sapagkat matagal nang namayapa si Ibarra. Bakit ito nangyari? Paano ako nabigo? Bakit ako ang pinaparusahan? Nawala ang lahat sa akin. At nararapat na mawala rin ako. Senyor Simon, anong ginawa mo? Hintayin mo ako. Tatawag ako ng tulong. Padre Florentino, huwag kang mag-alala dahil ako ay hindi magtatagal. May isang lihim akong ipagtatapat sa'yo. Ano ito? Ako, si Crisostomo Ibarra. Sabihin ninyo, totoo ba ang Diyos ang gumagabay sa atin? Ang Diyos ang gumagabay sa mga taong alam ang kanilang pagkakamali at sa mga taong hindi kayang magiganti sa pamamagitan ng pananakit sa iba. Ang bayoy, bakit ako pinaparusahan? Ang kabutihan sa iba ay pagpaparangal sa Diyos at ang mapagiganti ay pinarurusahan ng Diyos. Anak, magtiwala sa Kanya. Magtiwala ka sa Diyos at ikaw ay patatawarin niya. Ang bayoy, tulungan niyo po ako, Padre. Ayaw pumatay na may kasamaan sa aking loob. Padre, tulungan niyo ako. Ang kabutihan ay pagpapatawad. Pagpapatawad ay pagmamahal. Kayong mga susunod sa amin, kayong magkakaroon ng pagkakataon upang ipaglaban ang inyong mga karapatan, maging ang inyong kalayaan. Mahalin ninyo at puriin ito. Ang tao'y ipinanganak na malaya at walang dapat magtangkang mag-agrabyado sa kanyang kalayaan. Huwag tayong maging dayuhan sa sarili nating bayan. Oh, kabataan, hinihintay ko kayo.